Ito ang Bluetti EB70 1000 watts at kapag meron ka nito, hindi mo na mararanasan magka-brownout. Kaya tara, pag-usapan natin, let's go! Let's start sa isang mabilisang unboxing kapare ko dahil napakaganda ng packaging ng Bluetti EB70. So inside the box kapare ko ito, agad yung makikita natin. Meron agad tayo dito kapare ko na user manual and also yung warranty ng ating mismong Bluewiz E70 para kung some way, somehow, mag-avail kayo ng warranty, mabilis din yung magamit ito. Ito yung mga makikita natin sa unang layer ng ating mismong box. Ngayon, sa second layer naman, ay meron tayong isang mini box sa kung saan nandito na yung mga cables at saka mga chargers na need natin para dito sa Bluetti EB70. Una-una, meron tayo ditong solar cable na kung saan pwede natin ito gamitin para i-charge yung ating mismong Bluetti EB70 unit kapag meron tayong solar panel. So, ibig sabihin, plug and play na lang itong pag-charge using solar panel. Sumunod naman is isang power cable na kasama ng charger ng Bluetti. Meron din tayong car charging cable dito na kung saan pwede natin itong gamitin para i-charge yung ating Bluetti EB70 sa mga kotse kung meron man tayo. Siyempre, hindi mawawala ang Bluetti strap natin kapara ko para sa mga cables natin na kung gusto nating i-compile lang maayos, pwede natin yung gawin. And then, ang pinakadulo or pinakahuli is yung pinaka-charger mismo ng Bluetti EB70. Kagaya na sinabi ko, is partner ng una nating kinuha na power cable. And siyempre, yung pinakalas sa lahat is yung ating mismong Bluetti EB70 unit na sobrang bigat, around 9.7 kilos to kapare ko, which is yan ay yung unit pa lang itself at hindi pa kasama yung ibang mga abubot niya sa loob. Pero reasonable din naman yung bigat niya kapare ko dahil nasa 142,300 mAh lang naman yung battery na ginamit dito sa ating Bluetti. Kaya sobrang laki at bigat talaga ng battery nito. So pag-usapan muna natin yung mga forks and also yung mga output and input dito sa ating Bluetti EB70. So yung makikita ninyo dito sa taas sa part, yung input na nakalagay, ito yung kanyang charging port na 12 to 28 volts at 200 watts at kaya itong i-charge up to 4.1 to 4.6 hours kapare ko, kaya di na rin masama. So dito naman sa part ng DC output kapare ko, makikita natin dito yung ating mga USB hubs and also yung 100 watts USB Type-C charging port. At para mapagana to kapare ko, kinakailangan nyo lang i-click yung button sa gilid and then kapag nagkaroon ito ng green light, matic na gumagana na to kapare ko. And then ito yung mga available ports sa kanila kapare ko. Meron tayo dito ang dalawang Type-C 100 watts fast charging ports. At meron din tayo dito kapare ko na USB-C 12 watts 5 volts charging ports. At meron din tayo dito kapare ko na saksakan ng ilaw na 12 volts din kapare ko na pwede nyo saksakan if meron kayong mga ilaw na needed ng gantong ports. And then pinakalas is yung cigarette lighter natin na 12 volts din at kapag meron kayong cigarette lighter converter ay pwede nyo pa rin itong gamitin para sa ating mga chargers. It depends on you. Now, punta naman tayo sa ating AC output na meron 200 to 1,000 watts capability kapare ko. So may makikita tayo ditong 4 AC outlets sa kung saan pwede natin saksakan ng mga appliances natin sa bahay na supported hanggang 1,000 watts or hindi tataas ng 1,000 watts. Dahil nung nag-try ako dito kapare ko ng dalawa kong electric pan kasi dalawa lang naman yung meron ako sa bahay, nagamit ko sila kapare ko sa loob ng 5 oras. Yes kapare ko, tuloy-tuloy yon from 80%. So hindi naman ganun kalakihan yung mga electric pan ko kaya siguro umabot siya ng ganun katagal. And to be honest, ang solid ng ganun kapare ko. Meron din tayo dito kapare ko na LED light na usually super gustong gusto ko lalo na nag-camping kami dahil napakalakas ng ilaw nito. So usually ginamit ko na to sa camping at meron siyang tatlong mode. Yung first mode niya is yung mahinang ilaw lang kapare ko. Yung second mode naman nito is yung mas malakas dun sa nauna at talagang malakas siya kapare ko dahil umaabot to hanggang ulap dun sa camping site namin. Para naman sa last mode nito is yung kanyang blinking mode. Okay din na gamitin to lalo na kapag nagka-camping ka, kapag may gusto kang ipakita o kaya kapag may gusto kang gawing signal habang nagka-camping, pwede to doon. Meron din tayo ditong 15 watts support fast charging kapare ko, which is ito yung isa sa pinaka nagamit ko talaga dito sa camping namin dahil supported ng phone ko yung wireless charging at 15 watts din naman to kaya mabilis-bilis kapare ko. At for me, to be honest, isa to sa pinaka nagustuhan kong features itong Bluetti EB70. So gumawa ko ng common test dito kapare ko at nilagyan ko ng mga common appliances and mga essential appliances na kinakailangan natin paganahin lalo na kapag may brownout or kaya wala tayong kuryente or may bagyo. And as you can see sa charging, basic na basic yan. Lahat ng mga charging ports dito is pwede niyong paganahin. Lahat ng mga ports na meron doon sa saksakan ay pwede niyo rin paganahin. Both DC and AC yan kapare ko. Kaya kahit na i-overload ko to wala namang problema. Basta huwag lang lalagpas kapare ko sa 1,000 watts yung aking mismong makukonsume dahil mag-overload talaga yung Bluetti EB70. Pero don't worry, hindi siya sumasabog unlike dun sa iba dahil itong Bluetti EB70 is meron technology na once na lumagpas siya sa 1,000 watts, automatic na namamatay yung ating power connector. Kaya super solid nito kapare ko. Oh, by the way, munti ko na makalimutan, yung makikita nyo nga palang LCD display dyan kapare ko. Dito natin makikita yung reading ng input and output current or wattage. So as you can see, may nakikita kayo yung 45 means yan yung output
output or nakukonsume ng mga sinaksak natin dito. So the more na mas mataas yan, ibig sabihin the more na mas malakas yung kain ng watts or ng power dito sa ating power station kapare ko. And the more na mas mababa means mas mababa yung nakukonsume ng wattage dito sa ating Bluetti EB70. Gaya ng sinabi ko kanina, yung mga essential na bagay, yung mga gagamitin natin once na magkaroon ng bagyo, camping, or kaya magkaroon ng kalamidad at nawalan tayo ng kuryente. Pero usually kapare ko, kaya niya rin magpatakbo ng mga appliances kagaya ng aircon. So meron kasi ako ditong 500 watts or 600 watts aircon which is window type lang naman to kapare ko. At kayang-kayang i-run to kapare ko ng Bluetti EB70. Usually kaya niya naman talaga lahat ng appliances basta below 1,000 or 1,000 watts lang to. Dahil ang maximum lang kasi na watts sa kaya nitong ating Bluetti EB70 is 1,400. Pero usually dapat 1,000 watts lang talaga ng mga appliances ang isaksak nyo dito para mas maganda yung takbo niya. Para hindi siya pilit at gumaning appliances na yun ang tama. Anyway, punta tayo din sa camping test natin. Dahil nga kagaya ng sinabi ko, ginamit ko tong Bluetti EB70 sa camping namin at usually nagamit namin to sa buong 2 araw ng camping namin at hindi man lang siya nalobat dahil umabot lang siya ng 60%. Pero usually common lang naman yung ginawa namin, common charging, common na paggamit ng ilaw, pero yung paggamit ng ilaw namin kapare ko ay 1 to sawa. Simula ng 6 or 8 PM ng gabi hanggang madaling araw na ng alas 4. At ang nagustuhan ko dito kapare ko ay yun nga, yung kanyang usability pagdating sa mga gantong sitwasyon na usually essential thing yung mga need nating gamitin like charging at saka yung ilaw niya. And guess what kapare ko, sa loob ng overnight camping na yun na paggamit namin itong Bluetti EB70 ay hindi man lang siya nalobat at hindi man lang siya nabawasan ng 1 bar kapare ko. And off topic saglit, by the way, salamat nga pala dito sa 2 tropa kong to na sumama sa akin para i-film tong Bluetti EB70. Ito yung mga solid na tropa. Shoutout sa inyong dalawa, JB and Cedric. Shoutout sa inyo. By the way, single yan, 2 yan guys. Baka naman. Contact lang ninyo ako para sa detail nila. Pagdating naman sa size nito, pare ko, at kung binabalak nyo bumili nito para mag-camping, kasya to sa 45 liter na GB box. And usually malaki pa yung spacing niya. At hindi din siya ganun kabigat kapare ko, sakto lang, lalo na kapag meron kang back ride. Bukod sa mga nasabi ko kanina, sa inyo ba nga ba pwedeng gamitin itong Bluetti EB70? Usually kapare ko, pwede nyo ito gamitin sa inyong computer, laptop, inyong monitor, TV, at kahit ano pang appliances na hindi lalagpas ng 1,000 watts kasi hanggang 1,000 watts lang yung kaya na itong Bluetti EB70. And based sa output na kayang ibigay na itong Bluetti EB70, for sure solid na solid to para sa inyo mga kapare ko. Magagamit nyo talaga to ng pangmatagalan. At yun nga, kagaya na sinabi ko, if meron mga calamity, ang pinaka-essential na kinakailangan gawin is syempre mag-charge yung cellphone at gamitin yung ilaw niya na for sure tatagal to kapare ko ng 8 to 10 hours. Pagdating sa charging kasi, nakadepende yan sa konsumo or kung ilang kayo mga nag-charge. Maaring mas bumaba to ng 4 hours, bumaba to ng 3 hours, or kaya mas matagal like kumabot to ng 10 or kaya 8 hours. It depends. Kagaya ng sinabi ko kanina, tinesting ko na itong Bluetti EB70 dito sa laptop and sa aking monitor. And usually, nakadepende yung consume niya kung ano yung activities sa ginagawa natin sa ating monitor or kaya computer. So kung makikita ninyo dito, nasa 40 to 45 watts lang yung kinukonsume niya currently kasi wala pa akong ginagawang activity dun sa laptop ko. Pero once na nasa rendering mode na ako or kaya editing mode, tumataas siya. Kapag nag-edit ako kapare ko, umaabot siya ng 50 watts at kapag nagre-render naman ako, umaabot to ng 70 to 80 watts yung consumption niya. So ibig sabihin, nakadepende yun kung ano yung activity na gagawin mo habang nakasaksak to dito sa Bluetti EB70. At iba rin yung usapan or consume ng computer and laptop. At ang nagustuhan ko dito kapare ko, dahil nga kapag light use lang yung gagawin ko dito, konti lang pala talaga ang nakukonsume ng aking laptop at saka ng monitor. So ibig sabihin, ganun siya katagal. And doon sa testing na yun, ay umabot lang naman kapare ko ng 3 to 5 hours yung aking mismong consumption sa ating Bluetti EB70 habang nag-i-edit. So namatay na siya dun sa rendering mode, pero don't worry, na full charge naman yung laptop ko. By the way, meron nga pala itong 2 fans both side ng ating Bluetti EB70 para once na nag-charge tayo, yung init na napuproduce nito dahil nga mataas na wattage yung needed dito, it's around 200 watts, kaya niyang i-ventilate agad or ilabas doon. Kaya hindi nag-iinit itong Bluetti EB70 pero meron siya pinuproduce na sound na tunog ng induction. Kung alam niyo yung tunog ng induction na parang ganun yung tunog niya, yes, ganun yung tunog niya kapare ko. Pero don't worry, okay lang din naman yan. Kaya nagustuhan ko talaga yung design dito ng Bluetti para merong proper ventilation or mailabas yung init doon sa ating Bluetti EB70 at hindi to mag-cause ng overheating or mabilis sa pag-init ng ating Bluetti EB70. Dahil once kasi na sobrang init niya, maaari ito mag-cause ng explosion. Kaya ganon yung build or yung design mismo ng Bluetti EB70 para ma-eliminate yung gantong problem sa ibang mga power station.
station. So usually mga pare ko ay napaka-usable na itong Bluetti EB70 lalo na dito sa Philippines dahil nga lagi nagkakaroon ng bagyo at nagkokosto ng pagkawala ng kuryente or brownout kahit nasan panig man tayo ng lugar. Talagang magagamit natin itong Bluetti EB70 if meron tayo at ganon yung issue dahil pwede nitong i-charge yung wifi natin, pwede nitong i-charge yung cellphone natin, pwede nitong i-charge yung laptop natin or gamitin yung computer natin para kung meron tayong mga needy email, mga need tayong asikasuhin transaction is mabilis itong magagawa. So overall, itong Bluetti EB70 version na to ay okay na okay pagdating sa kanyang kayang gawin. So here's my conclusion kapare ko. If gusto nyo bumili ng isang Bluetti EB70, marirecommend ko talaga to sa inyo dahil kagaya ng sinabi ko, if merong mga bagyo or calamities na magkakos ng pagka-brownout or pagkawala ng supply ng kuryente ninyo sa lugar ninyo, ay talaga magbe-benefit kayo dito sa Bluetti EB70. And usually kahit nga hindi nangyayari sa akin yun, nagbe-benefit pa rin ako dito dahil nga nagamit ko siya sa camping at sa iba pang mga bagay na kinakailangan ng kuryente, which is good para sa akin. And kung ako yung tatanungin ninyo, para sa akin, must have na magkaroon kayo ng isang power station. Wala akong sinabi na kinakailangan yung bilhin tong Bluetti EB70 or ito yung recommended brand ko, pero kung ako yung tatanungin ninyo, yes, recommended ko ang brand na Bluetti dahil talaga may napatunayan na sila pagdating dito. Now, here's the pros and cons dito sa Bluetti EB70. So, magiging honest ako sa part na to at gusto ko marinig ninyo yung side ko dahil nagamit ko na to sa loob ng isang buwan. And sa paggamit ko na yan, ito yung mga nakita kong pros and then ito yung mga nakita kong cons. Unahin muna natin yung cons kasi konti lang naman and usually iisa lang siya. At ang cons lang nito is yung kanyang price. Dahil hindi ganun ka affordable itong ating Bluetti EB70 para sa iba nating mga kapare ko out there dahil around 26 or 23,000 ang value lang naman ng isang Bluetti EB70. 26 yung talagang kanyang SRP pero nagsasale to 23,000. And I will put the link in the description if interested kayong bumili. So ito yung naging con sa akin dahil hindi to ganun ka-affordable para sa ating mga Pilipino out there. Syempre yung iba naman sa atin talaga nakaka-issue ng brownout is talaga taga-probinsya. Pero kung mga gusto talaga ninyo mag-invest para sa isang malupit na power station, recommend pa rin talaga tong Bluetti EB70 among sa ibang brand. Syempre yung pros nito kapare ko is napaka-reliable ng isang to dahil napaka-okay ng kanyang longevity and also ng kanyang performance dahil kaya niyang i-run halos lahat ng mga essential appliances na meron ka sa bahay mo once na nawalan ka ng kuryente. And kagaya naman na sinabi ko, talagang common lang din naman din talaga yung gagamitin natin which is pag-charge at paggamit ng ilaw, pag-charge ng radio and etc. Isa pa sa pros na nagustuhan ko talaga dito sa ating Bluetti EB70 is yung kanyang compactness na build. Kahit mabigat to, kasyang-kasya to kapara ko dun sa aking 45 liters GB box na kanina ko pa sinasabi sa video dahil nga ako ay isang rider at wala naman akong kotse sa ngayon, talagang sa motor lang muna tayo aasa at gustong gusto ko na kasyang-kasya siya dun sa aking GB box dahil magagamit ko siya sa mga camping. And yes, kapare ko, ito lang naman lahat ng gusto kong sabihin about it sa Bluetti EB70 and for me, worth it na bumili ng isang nito kung needed talaga ninyo at talagang magka-camping kayo or kaya talagang mabilis or lagi nawawala ng kuryente sa inyo. If gusto ninyo at medyo meron kayong budget, ilalagay ko yung link nito sa ating description or kaya i-check ninyo yung ating pricing dyan sa ating comment section. Yun lang, maraming salamat. Peace out.